Yo, magandang araw uli mga kapatid, panibagong araw, panibagong blagabag. At ang pyesa natin today ay geisha na merong pagoda sa ilalim. Bali Japanese Oriental ito na sleeve project at gagawin natin ito sa advanced black and gray na style. Kung bakit mag-advance black and gray tayo? Dahil merong existing tattoo ang ating kliyente sa kanyang inner forearm at ito ay naka-advanced black and gray din. So para mag-blend sila na maayos, kailangan advanced black and gray din ang ating gawin. O di ba, ang ingay ko na naman. Anyways, ano pa bang gagawin natin? Balagbaga na! Bali dito, nagsimula na nga tayo sa may bandang ibaba. Printer style tayo. So, ang ibig sabihin nun, paakyat tayong gagawa. Ano nga ba ang kaibahan ng advanced black and gray sa regular na wash black and gray? Yung wash, yun yung dinidilute natin yung black. Kumbaga, pinalalabo lang natin siya gamit ang witch hazel o distilled water. Sa advanced black and gray naman, gagamit tayo ng tunay na gray. At most of the time, meron din itong white. So, technically, yun lang naman yung pagkakaiba ng dalawa. Moving forward, kapag ka mga ganitong advanced black and gray, ang diskarte ko dito is pinagpapahinga ko ng konti yung balat after kong maglagay ng dark. So yun, sa dark ako nagsisimula din and then nilalagay ko yung white kapag ka medyo napahinga na yung balat. Ang reason ko kung bakit ko ginagawa yon is kapag ka nadaanan ng karayom yung balat, naglilikha ito ng sugat. Ngayon, kung magwa-white agad tayo o magla-lights agad tayo, malaki yung chance na huwaan niya yung mga black na nailagay natin. Kapag ka ganun yung nangyari, syempre, dudumi siya tignan. At isa pa sa mga discarding ginagawa ko kapag ka may halong portrait yung isang pyesa, inuuna ko talaga yung mga mata. Para syempre, kapag ka nagpunas tayo o kaya nadantayan natin yan ng kamay natin, hindi na natin mabura. Mahirap kasi kapag ka naburahan tayo, hassle yun. Pagtapos ng mata, sinunod ko na rin kaagad yung sa may ilong at saka yung sa bibig para hindi na ako pahirapan nun mamaya. And then, ang ginawa ko rito, inuna ko yung part ng buhok kasi medyo dark yung buhok na gusto nating mangyari dito. Ang gusto kong iwasan dito yun nga, katulad ng sinabi ko nung umpisa, magkaroon ng hawaan. Kaya minabuti ko nang unahin yung bandang buhok para kapag nag-shade tayo ng black dyan, ay hindi natin mamantsahan yung mga shadings na i-build natin sa mukha later. Sa pagbuo natin ng buhok, gumamit ako dito ng 15 RM para sa akin kasi maganda yung shader na to kasi mas malaki siya at mas malaki yung nasasakop niya. Mas mabilis kong natatapos yung mga mas malalaking area. Sa inks ay gumamit tayo ng opaque set ng Venom Tattoo PH at sa Glide Stencil Solution at Foam Wash gumamit naman tayo dito ng Cloud Tattoo Products. Ilalagay ko ang link ng kanilang mga shop sa comment section para sa mga tropa natin na gusto ring umiscore. At dito naman ay unti-unti ko nang binibuild yung mukha ng ating main subject which is yung geisha. At yun nga, as I expected, ang hirap talaga magpapasok ng mga light colors banda rito sa may mukha. Napakahirap agad na makita kung naipasok mo na maayos yung ink dito. Kaya ang ginagawa ko rito, pagkatapos ko mag-shade, medyo sinesettled ko muna yung balat. Tsaka ako chinecheck kung naipasok ko ng maayos yung mga ink. Kung mapapansin nyo dyan sa may bandang noo, kapag katapos kong mag-shade dyan, makikita nyo, mas dominant talaga yung kulay ng dugo which is pula kaysa dun sa white. So yun yung mas nakikita. Kaya ang mahalaga rito may konting pasensya talaga tayo sa pagbibuild ng mukha. At makalipas nga ng mga ilang minuto, yan, kung mapapansin nyo, medyo umaangat na yung mga lights na nailagay natin katulad ng light gray at saka ng white. Dito naman medyo nire-retouch ko yung mga part ng mata na nahaguran ko ng shade. Kasi syempre magla-lighten yon kapag ka napatungan ng white. At tignan nyo naman yung bandang noo. Ayan ayan yung sinasabi ko kanina, di ba? Talagang kitang-kita yung mga dugo di ba? Ngayon, syempre, para hindi mamuo yung dugo, pinupunasan din naman natin yan from time to time. Kasi kapag ka namuo yung dugo, mahirap siyang alisin. Mas nasasaktan yung ating kliyente. Kaya yan, kapag medyo napansin ko na nagdudugo, pinupunasan ko yon, nililinis natin yon. At yun nga, makalipas ang ilang oras na romansahan sa balat, ito na ang ating resulta. At sa lahat nga po ng gusto rin magpa-tattoo, magpa-customize ng tattoo, pwedeng-pwede nyo po kami i-PM dito sa ating page. Nakapin po ang ating location sa Waze at Google Map. I-search nyo lamang po, Ryzac Tattoo. Yun lamang po. Maraming salamat. Paalam! Tinta ng karanasan,